Bahala kayo dyan. Linggo pa naman ngayon. Siguradong maraming tao sa simbahan. Siguradong madami ang magbibigay niyan. Daya-daya mo naman, Ben. Maghintay ka. Huwag mo suluhin yung mga tao. Nako, pag hindi pa tayo kumilos ngayon, sigurado akong mauunahan na naman tayo ng ibang batang kalye. Kayo rin. Wala kayong kikitain. Kaya nga sandali lang, Ben. Alam mo naman na hindi pantay ang mga paa ko eh. Kita mo nga. Nahihirapan pa ako tumakbo. Ay nako, halika na nga, tutulungan na kita. Ayos lang naman siguro, kahit mauli tayo ng konti. Marami rin naman tao ngayon eh. Kahit tig-5 piso lang tayo ngayon. Isang supot ng pansit na rin yun, di ba? Kaya nga eh, iniisip ko pa lang parang nagugutom na ako. Ikaw kasi sinabi mo pa eh. Wala na nga sa isip ko yung pagkain eh. Hindi ko naman alam eh. Pareho lang naman tayong gutom eh. Tara na nga, bilisan na natin. Sa kakadaldal natin, baka wala na tayong abutan sa simbahan. Tara na, nang makarami tayo. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Pati na rin po sa mga kapwa ko sumusuporta sa inyong YouTube channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ben. 60 taon na po ako sa kasalukuyan. At nangyari po ang karanasan kong ito nung taong 1976. Nung panahon na ako ay binatilyo pa lamang. Nang mga panahon pong iyon, wala po akong pamilya. Wala rin po akong inuuwi ang tahanan. Dahil isang hamak na batang kalye lang po ako noon. At nabubuhay lamang ako sa swerte. Swerte na kung may makain ako kahit isang beses lamang sa isang araw. Hanggang sa nangyari po ang isang bagay na nagpabago sa takbo ng aking buhay. At muli, ako po si Ben. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Babala. Ang video na ito ay protektado ng copyright law. Ang anumang hindi otorisadong pag-download, pagkopya, pag-upload muli o re-upload, pag-edit o paggamit ng kabuuan o anumang bahagi ng video na ito nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa copyright law ng Pilipinas o Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ay maaaring maharap sa sumusunod na kaparusahan. Unang paglabag, pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at multang 50,000 hanggang 150,000. Ikalawang paglabag, pagkakakulong ng 3 taon at 1 araw hanggang 6 na taon at multang 150,000 hanggang 500,000. Ikatlo at mga kasunod na paglabag, pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 9 na taon at multang umaabot ng 500,000 hanggang 1,500,000 pesos. Bukod sa mga parusang ito, maaari ring obligahin ng hukuman ang lumabag na magbayad ng danyos sa may-ari ng copyright at ipasamsam o ipawasak ang lahat ng iligal na kopya ng material. Igalang po natin ang karapatan ng mga content creator. Huwag magnakaw o mag-re-upload ng mga video nang walang pahintulot ng may-ari. Umalis ka nga ritong bata ka at napakabaho mo. Kaya minamalas ako eh. Dahil may isang katulad mo ang panay na lamang ang tambay sa tindahan ko. Ma'am Bernie, baka pwede naman po akong manatili maski saglit lang. Maghihintay lang naman po ako ng tirang pagkain eh. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong po ako sa paglilinis ng tindahan nyo. Hindi ko kailangan ng tulong rito. Kaya na namin ang asawa ko to.
Kaya kung maaari lang, umalis-alis ka na. At naaalibadbaran talaga ako sa pagbumuka mo. Ano ba yan, Bernie? Ang aga-aga napakaingay mo. Sino ba naman kasing hindi mag-iingay? Kung ang aga-aga din akong binibwisit ng maruming batang ito, pagkabantot-bantot. At paano mo naman nasabing nabibwisit ka niya, Aber? Ano bang ginagawa niya sa'yo? Wala naman po akong ginagawa kay Mang Bernie. Gusto ko lang naman po maghintay rito ng mga tira-tirang pagkain. Hay nako bata, bakit naman tira-tira pa ang gusto mo? Kung pwede ka namang kumain dito. Naku, Aling Estelita. Wala naman po akong pambayad eh. Hay nako, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Halika, pumasok ka. Ano ba naman yan, Lita? Kaya minamalas tayo eh. Kasi nagpapakain ka ng maruruming tao. Bernie, hindi malas ang tumulong. Alam mo ba kung ano ang totoo malas? Ha? Yan. Yang ugali mong yan. Kaya baguhin mo yan. Baka balang araw kakainin mo yung mga sinabi mo. Paano ko naman kakainin kung nagsasabi lang naman ako ng katotohanan? Sa baho niyan, sigurado akong lalayuan tayo ng mga customer natin. Pabihira ka, Estelita, oo. Ay, nako, ewan ko sa'yo, Bernie. Napakasama talaga ng ugali mo. Aling Estelita, mukhang ayaw po talaga ni Mang Bernie. Aalis na lang po ako. Mabuti pa nga at umalis ka na. Sinira mo na gusto ang araw ko. Hindi siya aalis. Kung gusto mong hindi siya makita, Bernie, ikaw ang umalis at nang wala na ring maingay rito. Kaya aga-agay binibwisit mo ang araw ko. O siya, sige ako nang aalis. Magsama kayong dalawa dyan. Ang sabihin mo, o siya, aalis na ako at naghihintay na rin ang mga kumpare ko sa inuman. Yun. Ay, ewan ko sa iyo, Lita. Pareho kayong nakakasira ng araw. Umaga pa nga lang ng araw na yon nang mag-umpisang mag-away sina Aling Estelita at Mang Bernie. At dahil yon sa akin, ayaw kasi sa akin ng asawa niyang lalaki dahil mabantot daw ako at hindi man lang makapagpalit ng damit. Dahil wala naman akong ibang masusuot sapagkat isa lamang akong hamak na batang kalye. Ay nako, iho, huwag mo na lamang pansinin ha. Halika, kumain ka. May mga ulam pa naman dito. Sigurado po ba kayo, Aling Estelita? Kasi po, wala po talaga akong pambayad eh. Huwag mo nang isipin yan, iho. Hindi mo kailangan magbayad. Masaya naman akong makatulong. Salamat po ng marami, Aling Estelita. Napakabait niyo po talaga sa akin. Nako, wala yon, iho. Tulad nga ng sinabi ko, masaya akong makatulong. At saka, iho, Aling Lita na lang. Masyado namang mahaba ang Estelita. Sige po, Aling Lita. O ayan, di ba? Mas madaling sabihin yan. O siya, sige. Umupo ka na muna riyan at ikukuha kita ng makakain mo. Dadagdagan ko na rin ng kanin. Maraming salamat po talaga, Aling Lita. Nang tumalikod na si Aling Lita, umupo naman ako at tahimik lamang na naghintay. Maya-maya lang, dumarating naman ang anak niyang si Diego. Nakaugali naman ni Mang Bernie. Oh, anong ginagawa mo rito sa tindahan namin, ha? Magdadakaw ka, no? Naku, Diego, hindi. Wala naman akong nanakawin rito eh. Nandito ako kasi papakainin ako ni Aling Lita. Ah, ganon. Nauto mo na naman si nanay. Hindi naman sa ganon, Diego. Anong hindi? Palagi mo ngang inuutos si nanay para bigyan ka ng pagkain. Ang mga basura kagaya mo, basura din ang pag-iisip. Diego, totoo ang sinasabi ko. Hindi ko magagawang utuin si Aling Lita. Sadyang mabait lang talaga ang nanay mo sa kagaya ko. Sus! Nagmamang-maangang ka pa dyan. Kita naman ang ebidensya. Malis ka na nga rito. Napaka-asim mo. Kailan ka ba uling naligo, ha? Ang baho-baho mo kasi. Pasensya ka na, Diego, ha. Kung naamoy mo ako ng ganito. Hindi naman kasi tayo pareho eh.
Kasi ikaw may bahay ka, may pamilya ka, at marami kang damit. Ako, wala eh. Ito lang ang damit ko. Kaya kahit maligo ko, pareho pa rin ang amoy ko. Wala akong pakialam sa'yo. Basta ang gusto ko, umalis ka rito. Naiinis ako pag nakikita kita. Tatayo na sana ako ng mga oras na yon para umalis. Pero lumabas kagad si Aling Lita. Ano bang nangyayari dyan, Diego? At rinig na rinig ko ang boses mo mula sa loob. Ito po kasi na eh. Sabi daw po niya papakainin niyo daw po siya kaya siya nandito. Tignan niyo naman po, Nay. Sobrang dumi niya. Narurumihan lang po ang mga upuan natin eh. Bakit naman siya aalis? Kung totoo naman ang sinasabi niya? At ikaw, Diego, ha? Ayos-ayusin mo yung ugali mo, ha? Kuhang-kuha mo talaga ang pagkatao ng tatay mo. Manang-mana ka. Umayos ka. Baka tsedilasin ko yung mukha mo. Pero Nay, ang baho niya po kasi. Di niyo po ba naaamoy? Mas mabaho pa yung ugali mo. Ha? Sige na. Ang mabuti pa, kumuha ka nun ng plato at sabay-sabay na tayong kakain. Ano po, Nay? Ibig niyo po ba sabihin eh? Sasabayan po natin kumain ng basurang batang yan? Diego, huwag mo nga siyang bastusin. Tao rin siya. At hindi siya basura. Dahil ang basura nakatapon, walang buhay. Siya, humihinga siya at nagugutom. Nakakaramdam din. Kaya ayusin mo yung pag-uugali mo. Matuto ka magpakatao. Di na po, Nay. Di na po ako kakain. Ayoko pong kasabay ang basurang ito. Matapos sabihin yun ni Diego, tumalikod na siya, Sir Blair, at tumakbo paalis. Naiwan naman kami ni Aling Estelita. Umiling pa nga ito sa inasal ng kanyang anak. Habang ako naman po ay tahimik lang at nahihiya dahil ako po ang dahilan ng pagtatampo ng pamilya nito. Ay nako, ang mga ugali talaga. Pagpasensyaan mo na ang anak at asawa ko, ha? Hindi ko alam kung bakit ganyan ang mga ugali nila. Ayos lang po, Aling Lita. Naiintindihan ko naman po eh. Baka po kasi ang mga kagaya ko, hindi po talaga dapat tinatrato na katulad niyo po. Ano ka ba naman, Ben? Pare-parehas lang tayong tao. Kahit mayaman pa yan, mahirap, o di kaya taong kalye, dapat pantay-pantay ang pagtrato. Kaya wag mong iisipin na hindi ka tinatrato ng tama dahil ganyan ka. Ben, gusto mo ba na ampunin na kita? Pasensya na po, Aling Lita, pero ayoko po. Aba, bakit naman? Ayaw mo ba akong maging pangalawang mama mo? Kung kayo po, syempre po, payag na payag. Pero, Aling Lita, kasi ang asawa at anak niyo po sa tingin ko po, hindi po nila magugustuhan yun. Kung natatakot ka man na maging parte ng pamilya ko dahil inaalala mo sila, hayaan mo at kakausapin ko sila. Akong bahala. Wag na lang po, Aling Lita. Nakita ko naman po kanina na dahil po sa akin, hindi po kayo nagkakasundo. Kaya ayos lang po talaga. Sigurado ka ba, iho? Opo, sigurado po ako. Sanay naman po ako sa kalsada na matulog at nag-iisa po sa buhay. Sa katunayan nga po, ilang taon ko na pong kinakayang walang magulang na gumagabay sa akin Kaya kung kaya ko po nun, at ngayon, mas lalo ko pong kaya. Ay nako, dahil sa sinabi mong yan, mas lalo ako naaawa sa'yo. Pero teka nga, nabanggit mo na rin naman ang tungkol sa magulang. Nasan nga ba ang mga tunay mong magulang? Ang pamilya mo? Ang pamilya ko po? Oo, iyo. Nasan sila? Si tatay po, namatay po nung 7 years old pa lang po ako dahil inatake po siya sa puso habang natutulog. Si nanay naman po nag-asawa uli. Tapos nagkaroon po ng bagong pamilya. Pero yung bagong asawa niya po, binubugbog po ako palagi at pinapakita po niya sa akin na hindi po ako welcome sa kanila. Hanggang isang araw po,
Yun, hindi ko na po kinaya yung pananakit niya. Kaya nagdesisyon na lang po akong lumayas. Umalis po ako tapos hindi na po ako bumalik. Ay, hindi ka man lang ba nila hinanap? Hindi ko po alam eh. Pero sa tingin ko po, hindi na. Kasi po kung hinanap po nila ako, baka hindi po ako naging batang kalye ngayon. Ay, Diyos ko. Anong klase bang nanay ang meron ka? At hindi ka man lang nagawang ipagtanggol. Hindi ka din hinanap. Ang mga tulad nila dapat minamalas sa buhay. Iyaan niyo na po. Ayos lang po, Aling Lita. Kahit di po nila ako hanapin, mas gugustuhin ko pa nga pong matulog sa kalsada kaysa naman makisama po sa mga taong alam ko pong hindi naman ako mahal. Pero nag-aalala kasi ako sa iyong bata ka. Kasi sa kalsada ka nagpapalipas ng gabi. Paano kung pagtripan ka doon o di kaya may mga masasamang loob na kunin ka? Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Wala naman po sigurong mangyayaring ganun eh. Ilang taon na po ako sa lugar nyo, pero wala pa naman pong masasamang loob na kumukuha sa akin. Pinagtitripan po ako minsan, oo. Pero, sanay na po ako doon. Ay, nako. Tama na nga. At mas lalo lamang ako naawa sa iyo. Ang mabuti pa kumain ka na lang. Halika, sasabayan na kita. Meron pa kaming tirang tinapa at piniritong talong. Salamat po, Aling Estelita. Nang mga panahong iyon, kumain na ako. At sinabayan naman ako ni Aling Lita. Sa totoo lang, Sir Blair, ay masaya po ako. Dahil kahit papano, may mga taong katulad niya na malinis ang puso at hindi kayang sikmurain na may mga taong nagugutom. At nang matapos namang kumain kami, nagpresenta na akong maglinis ng mga pinagkainan namin at nagwalis na rin ako sa harap ng bahay nila para bayad na rin yun sa kabutihang ipinakita niya. At nang matapos naman ako, lumapit ulit ako sa kanya at nagpaalam na. At bago pa man ako umalis, binigyan niya ako ng tinapay para daw may kakainin ako kung sakali mang magutom ako. Maraming salamat po talaga, Aling Lita. At pati na din po sa tinapay na ito. Hindi na po ako gugutumin mamaya. Sigurado na pong may pagkain ako. Walang anuman, iho. Basta kapag may kailangan ka, pumarini ka lang sa tindahan ko. Lagi kang welcome dito. Opo, salamat po ulit. Aalis na po ako. Siya, mag-iingat ka. Bumalik ka bukas at sabay ulit tayong kakain. Mabilis na pagtango na lang ang itinugon ko sa sinabing yun ni Aling Lita at patakbo na akong umalis habang bakas sa mga labi ko ang saya. Nang makalayo naman ako sa tindahan niya, umupo ako sandali sa silong ng puno ng sampalok. Doon ko ibinulsa ang tinapay na binigay niya sa akin. Pero may hindi ako inaasahang taong darating para guluhin ako. Ano, Ben? Tapos ka na bang magpasipsip sa nanay ko, ha? Ano bang sinasabi mo, Diego? Hindi naman ganun yun eh. Anong hindi ganun yun? Kitang-kita naman na sipsip ka talaga eh. At palagi mo na lang kinukuha ang atensyon ni nanay. Paawa ka palagi. Diego, hindi nga ganun yun. Mabuti lang talagang nanay mo at naawa siya sa akin. Pero hindi talaga ako sumisipsip sa kanya, maniwala ka. Sus! Magkukunwari ka pa. Bakit di mo na lang aminin? Anong aaminin ko, Diego? Kung totoo naman ang sinasabi ko sa'yo. Ganun. Ayaw mong umamin, ha? Pwes! Yari ka sa akin! Nang mga oras na yon, hindi ko inaasahan ang mga gagawin niya. Habang nakaupo kasi ako, ay bigla na lamang niya akong sinipa sa aking muka. Dahil doon, natumba ko at napahiga sa lupa. Hindi pa talaga siya nakontento at pinagsisisipa niya pa ako sa sikmura. Kaya naman, nagsuka ako ng may kasamang dugo. Diego! Tama na! Ang sakit na, tama na! Anong tama na? Hindi pa sapat yan!
Eto po! Isa pangat malakas niya pa akong sinipa sa sikmura. Kaya naman, nahirapan talaga akong huminga. Dahilan ng pagkawala ko ng malay. Matapos nun, hindi ko na alam ang nangyari at nagising na lang ako ng madilim na. Bumangon naman ako habang hawak ang sikmura kong hanggang sa mga panahon na yon ay masakit pa rin. Aray! Ang sakit! Bakit? Bakit kasi ganito? Bakit? Hindi bata sa akin ang mundo. Mabait naman ako bata. Bakit ako pinahihirapan ng ganito? Wala naman ako sinasaktan ibang tao. Wala rin akong ginagawang mali. Ang gusto ko lang naman ay mabuhay. Pero paano ako mabubuhay ng tahimik kung may mga taong nananakit sa akin? Tay, ang daya-daya mo kasi. Iniwan mo agad ako. Hindi naman ako mahal ni nanay. Ikaw lang nagmamahal sa akin ng totoo at kakampi ko. Tapos iniwan mo pa ako. Tay, buti ka pa. Siguradong masaya ka na dyan sa taas. Pero ako dito, hirap na nga palagi. Palagi pa ako sinasaktan. Hindi mo ba nakikita lagay ko ngayon, Tay? Kunin mo na lang ako dito, Tay. Isama mo na lang ako dyan. Pagod na ako. Pagod na po ako. Yun na lamang ang mga nasabi ko nung panahon na yon, Sir Blair. Dahil pakiramdam ko, hindi patas sa akin ang mundo at hindi na ako nararapat pang mabuhay. Kaya naman ng mga sandaling yon, tumayo ako at dumiretso sa daanan ng mga sasakyan at sakto namang may papalapit na malaking truck noon. Kaya naman, huminto ako sa gitna ng daanan. Pero laking gulat ko na lang nang biglang may isang malaking asong lumundag sa akin at naitulak ako. Dahil doon, natauhan ako. Aray! Ang sakit ng ulo ko! Pagkasabi ko nun, lumingon ako sa malaking aso na nakatingin sa akin. Doon ko napansin ang malabong nitong balahibo na kulay puti na may batik-batik pang itim, habang ang mga mata naman nito ay may kislap ng kulay puti. Hindi naman nagtagal yon at mabilis din na umalis ang aso. Pero napaisip ako kung bakit yun ginawa ng isang aso na tulad niya. Grabe! Ang talino naman ng asong yun. Parang alam niya yung balak ko at hindi niya hinayaan na gawin ko ang magpakamatay na lang. Pagkatapos kong sabihin yon, tumayo na ako at naganap na ako ng pwede kong tulugan. At nang lumipas ang gabing yon, naisip kong hindi na pumunta sa bahay nila Aling Lita para makaiwas na rin sa gulo. Nagtungo na lamang ako sa harap ng simbahan at doon sinubukang manghingi ng pera sa mga taong lumalabas galing sa pagsisimba. At habang abala ko, lumapit naman sa akin ang isang batang gusgusin na nanghihingi rin ng pagkain. Bata, baka meron ka naman diyang konting pera. Gutom na kasi ako eh. Hindi ako binibigyan ng mga tao. Naku, pasensya ka na. 25 centavos pa lang pera ko eh. Kasya pa lang para sa isang pandesal. Saka sa katunayan nga niyan eh, pareho lang tayong gutom ngayon. Baka naman may tinapay ka dyan. O kahit na anong pwedeng maging laman ng tiyan. Hindi ko na talaga kasi kaya eh. Teka, oo nga pala. Buti nabanggit mo yung tinapay. May binigay pala sa akin sa Aling Lita.
Teka, nandito yun eh. Tinago ko. Sandali lang ha. Nasaan ba yun? Ayun! Eto. Halika, dun tayo. Paghatian na lang natin to. Talaga? Oo naman. Di ba sabi mo gutom ka na? Kaya halika na. Matapos natin na makain to, hahanap na lang tayo ng poso para may maiinuman tayo ng tubig. O sige, sige. Salamat. Ang bait mo naman, bata. Ano ka ba? Wala yun. Magkapareho lang naman tayo eh. Kaya walang kaso sa akin yun. Sobrang bait mo talaga. Ano ka ba? Hindi naman. Alam ko kasi ang pakiramdam ng magutom. Kaya magbibigay ako. Basta meron ako. Nginitian na lamang ako ng bata na sa tingin ko ay halos kasing edad ko lang at nagpunta kami sa isang puno na malilim at doon namin pinagsaluhan ang tinapay. Boy, taga-san ka ba? Parang ngayon lang kasi kita nakita rito. Kilala ko na kasi lahat ng palaboy dito na kagaya ko eh. Pero ikaw, hindi pa kita kilala. Ako ba? Matagal na ako dito. Baka hindi mo lang ako nakikita. Oo, yun nga. Hindi lang talaga tayo nagpapanagpo. Baka ganun nga. Kung ganun ba sa kalsada ka rin natutulog kagaya ko? Oo, ganun nga. Pero ngayon, sa kakawian na. Ba? Ayos ka pala eh. Pero may tanong lang ako sa'yo. Nasaan ba ang mga magulang mo? Wala na sila. Patay na. Pinatay sila ng mga aswang. Huh? Aswang? Teka, ano ba yung aswang? Malalaman mo din. Pero sa ngayon, wag mo na munang alamin. Ganun? Pero baka pwede mo namang kwento sa akin kung ano ang mga yun. Mga rebelde ba sila? Daig pa nila ang mga rebelde na sinasabi mo. Dahil ang mga aswang ay hindi katulad ng mga tao. Mga halang ang bitukan ng mga yun. Wala silang awa at mababangi sila. Kumakain sila ng sariwang dugo at laman ng tao. Diyos ko, nakakakilabot naman yung kwento mong yan. Kinikilabutan ka pa lang ngayon. Pero kapag nakita mo na sila, doon mo talaga mararamdaman ng totoong takot. Ibig mo bang sabihin manghalimaw sila, ganun? Tumango ang batang kausap ko. At dahil doon, nagtayuan ng gusto ang mga balahibo ko sa katawan. Kaya naman, dahil sa takot na naramdaman ko, itinuloy ko na lamang ang pagkain sa tinapay na hinati ko kanina. At maya-maya lang, isang berdugo na naman ang dumarating. Aba, tignan mo nga naman. Nagising ka pa pala. Akala ko pa naman namatay ka na. Ikaw na naman, Diego. Bakit ba sama-sama ng ugali mo? Inaano ba kita? Saka, hindi na ako pumunta sa tindahan nyo Ben. Sa ilang beses mong pagpunta sa amin at pakikisip-sip kay nanay, kulang pa yung bugbog na ginawa ko sa'yo, no? Pero nananahimik na ako, Diego. Saka, hindi ko naman kayo piniperwisyo Anong hindi? Nakikikain ka sa amin, hindi ka ba perwisyo? Bakit? Si Aling Lita naman ang nagbibigay sa akin nun, hindi naman ikaw. Tapos ikaw, kinikwenta mo. Sumasama talaga ng ugali mo. Nanay mo nga si Aling Lita, pero hindi mo naman siya kaugali. Pareho kayo ng tatay mo. Abot! Ano sabi mo? Bakit? Totoo naman yun Sumasama naman talaga ng ugali mo Pasalamat ka, may nanay ka na mahal ka at may tatay ka pa. Kaya dapat maging mabuti ka na lang. Ang totoo niyan dinaig pa kita. Ako, wala nang magulang na kasama pero hindi naman ako kagaya mo. May respeto naman ako sa kapwa-tao ko. Hoy! Huwag mo akong kinukumpara sa'yo Dahil malaki ang pinagkaiba natin. Dahil hindi ako basura na kagaya mo. Kung basura ang tingin mo sa akin, mas lalo naman sa'yo, no? Maganda nga yung suot mo, pero hindi naman niya natatakpan ang ugali mong mas masahol pa sa imbornal. Abot! Talagang iniinis mo ako nauna ka Hindi naman pwedeng hindi ako lalaban. Sumusobra ka na. Lagi mo na lang akong ginaganito. Dahil sa sinabi kong yon,
Sinampal ako ni Diego. Agad namang pumunta sa gitna namin ang batang kasama ko. Hoy! Batchoy, tumigil ka nga! Ikaw na nga ang nauna. Ikaw pa ang malakas ng loob na manakit. Abat! At sino ka namang mukhang butiki ka? Huwag mo na siyang pakialaman, Diego. Wala siyang kinalaman dito. Paanong di ko siya pangikialaman? Kung siya naman tong nangingialam. Paano di ako makikialam? Ikaw tong lumapit at bigla na lamang nananakit. Narinig mo naman siguro sinabi niya, di ba? Paano nga? Masasakit din naman ang sinabi mo. At saka, ikaw naman tong nauna Nananahimik kaming dalawa dito Lumapit-lapit ka. Ayaw mo siyang masaktan. O di sige, ikaw na lang ang sasaktan ko. Hinawakan ni Diego ang ulo ng batang kasama ko. Sabay nun, sinipa niya ito sa sikmura. Kaya naman dahil doon, tinulak ko na talaga si Diego. Tumigil ka na nga, Diego! Sama-sama talaga ng ugali mo! Kung ayoko, ha? Halika rito, bata! Pakialamero ka, di ba? Ikaw na lamang ang bubugbugin ko! Ano ba, Diego? Hindi ka pa ba nakontento kahapon? Binugbog mo na ako kaya tama na. Kung gusto mo, ako na lang uli ang bugbugin mo. Hindi! Mamaya ka na. Ayoko kasi yung pinakikialaman ako Kaya siya ang bubugbugin ko! Dahil sa ayaw magpaawat ni Diego, nakaisip ako ng bagay na hindi dapat. Kaya naman, inalis ko ang pagkakahawak niya sa batang kasama ko at kinagat ko talaga ng malakas ang braso niya. Sunod nun, pinatakbo ko na ang bata habang si Diego naman ay sinusuntok ako sa muka dahil nakakapit pa rin ang ngipin ko sa braso niya. Aray ko! Buwisit kang basura ka! Tumigil ka na! Aray! Tama na! Tama na at baka matapkas ang balat ko! Hindi ko siya pinakinggan. Hinayaan ko munang makitang makalayo ang bata at doon ko pa lang siya tinigilan. Aray ko! Aray ko! Buwisit ka! Ang sakit nun! Yari ka talaga sa akin! Matigas kasi ang ulo mo Kung di ka nananakit, hindi naman kita kakagatin May lahi ka bang aso? Buwisit ka! Matapos niyang sabihin yun, dali-dali niya talaga akong sinapak at sinipa hanggang sa napahiga na naman ako sa lupa at pinoprotektahan ko ang ulo ko para lang hindi matamaan ng paa ni Diego. Ang tagal rin niya akong pinagsisisipa pero tiniis ko ang lahat ng yon dahil wala naman akong kaya sa kanya. Ngunit habang tumatagal, nakakaramdam na ako ng pagkahilo dahil sa paulit-ulit niyang sipa. Pero sandali lang at dumating na naman ang puting asong may batik na itim at nakita kong kinagat niya sa binti si Diego. Aray ko! Lintik na yan! May aso! Aray! 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 Ben, tulungan mo ako! Nilalapa ako ng aso! Pero masakit ang pakiramdam ko at dahil yon sa ginawa niyang pagsipa, hindi ko na siya nagawang tulungan pa at tuluyan na talaga akong nawala ng malay. Nang magising naman ako, wala na ako sa lupa at napansin ko na nasa kakahuyan ako at nakahiga sa pinagtagpi-tagping dahon ng saging habang nakasilong sa inayos na talahib. Ben, gising ka na pala. Bata? Ikaw pala? Ikaw ba nagdala sa akin dito? Oo, mas ligtas ka rito, Ben. Paano mo nalaman ng pangalan ko? Narinig ko dun sa matabang batang nangaaway sa atin kanina. Di ba tama ako? Ben ang pangalan mo? Oo, tama ka. Ben nga ang pangalan ko. Ikaw, ano bang pangalan mo? Tawagin mo na lamang akong Apollo. Salamat, Apollo paano mo nga pala ako nadala rito? Binuwat kita. Ano? Paano mo naman ako mabubuhat ang payat-payat mo? Hindi naman porke payat ako, hindi na kita kayang pasanin, ano? Pero yung aso, anong nangyari dun sa asong kumagat kay Diego? Hindi ko alam Pagbalik ko dun, wala na si Diego at wala na rin yung aso. Pero bago ko mawala ng malay, nandun pa yun. Baka umalis na.
Tama ka, Apollo. Pero, napakakaiba ng asong yun. Ha? Anong ibig mong sabihin? 2 beses niya na kasi ako nililigtas. Nung una, tinulak niya ako kasi bala ko magpakamatay at magpasagasa na lang sa truck. Tapos, ngayon naman, pinrotektahan niya ako kay Diego. Alam mo, may bagay sa asong yun. Hindi ko maintindihan. Baka naramdaman lang ng aso na ikaw ay isang mabuting tao. Kaya hindi ka karapat dapat na masaktan at mamatay ng maaga. Mabuti nga akong tao, oo. Pero yung mundo naman, ang hindi mabuti sa akin. Ben, wag mong sabihin yan, Ben. Hindi mundo ang masama sa'yo. Sadyang may mga tao o nilalang lang talaga ang likas ng masama at malulupit sa mga kagaya mo. Ben, sinasabi ko sa'yo, magdasal ka lang palagi at pagpapalain ka. Yung mga taong tulad ni Diego, nako, sigurado ako parurusahan niya ng Diyos kasi masama ang ugali niya. Salamat, Apollo ah. Oh, para saan naman? Para sa pagpapalakas ng loob ko. Alam mo, mula nung mamatay ang tatay ko, 2 tao pa lang kayong naging mabuti sa akin. Yun na yung nanay ni Diego. Tapos ikaw naman ngayon. Kaya nga bilib ako sa'yo eh. Kahit ang sama-sama sa'yo ng ibang tao, nananatili ka pa rin mabuti. Kasi ang sabi sa akin ni tatay nung nabubuhay pa siya, kapag binato ka raw ng bato, batoy mo yung tinapay. Ha? Bakit tinapay? Di ba malambot yung tinapay? Ibig sabihin lang nun, kahit nasasaktan ka na ng iba, piliin mo pa rin maging mabait sa kanila. Huwag mong ibalik yung sakit na binigay nila sa'yo. Kasi naramdaman mo na yun eh. Di ba pag ginawa mo o ginaya mo sila, ano pang pinagkaiba mo sa kanila? Kaya dapat hindi mo hahayaang maramdaman nila ang sakit na naramdaman mo na. Mukhang mabait din pala ang tatay mo. Nako, sinabi mo pa, Apollo. Siya ang the best tatay sa buong mundo. Mapagmahal, maalalahanin, maalaga, basta. At para sa akin, alam mo Apollo, nasa kanya ang lahat ng katangian ng isang mabuting tatay. Nung nabubuhay pa siya, kahit langaw o lamok, hindi niya pinapadapuan ang balat ko. Pero nung nawala siya at nag-asawa ng bago si nanay, wala na. Naging basura na ako. Ben, tahan na. Hayaan mo balang araw. Lahat ng nang-aapi sa'yo ngayon, hihingi sila ng tawad at ipagmamalaki ka nila. Hindi na ako umaasa dyan, Apollo. Basura lang ako. Hindi nag-aaral at walang ibang ginagawa sa buhay, kundi ang maghanap ng pagkain para lang mabuhay sa araw-araw. Huwag ka mag-alala. Darating yung araw na lahat ng tao dito sa atin ipagmamalaki ka. At pag-aagawan ka para ampunin. Maniwala ka sa akin. Ano ka ba naman, Apollo? Sobrang taas mo naman mangarap para sa akin. Malabong mangyari yun ah. Ben, libre ang mangarap. Nangarap ka na lang din naman, di lubos-lubusin mo na. Ewan ko sa'yo, Apollo. Oo nga pala, Apollo. Simula ngayon, magkaibigan na tayo ah. Oo naman. Kaya nga hindi kita pinabayaan eh. Mula nang binigyan mo ako ng tinapay, magkaibigan na tayo nun. Promise ah. Walang iwanan ah. Wag na ganyan na pangako. Huling nangako sa akin ng ganyan eh. Wala rin, iniwan din ako. Apollo, sila yun. Pero ako, ibahin mo ako. Hindi rin naman natin masasabi yon, Ben. Kasi hindi naman natin hawak ang tadhana. Kaya ang mabuti pa ganito na lang. Mag-promise tayo na poprotektahan natin ang isa't isa.
O sige, ganyan na nga lang. Promise, kapag magkasama tayo, poprotektahan kita. Nagngitian kaming dalawa ng bago kong kaibigan. At sa pangalawang pagkakataon, naramdaman ko na ulit ang pakiramdam ng hindi nag-iisa. Dahil meron na akong kaibigan. Ben, anong gagawin natin ngayon? Maghanap ng pagkain para mamayang gabi. Yan lang pala eh. Hindi mo na dapat alalahanin yan. May mapagkukunan ng isda rito at mabilis lang humuli. Weh, talaga? Saan naman? May ilog dun sa dulo ng kakahuyan at may mga maliliit at malalaking isda doon. Talaga? Oo, sagana dun, hindi ako nagbibiro. Kung may ganun naman pala, bakit ka pa pumunta ng simbahan kanina para maganap ng makakain? Wala lang. Gusto ko lang kasing tumikim ng iba. Lagi na lang kasing isda ang kinakain ko eh. Paano na yan? Kakain ka na ulit ngayon nun. Oo naman, at least, di ba? May kasabay na ako. At ikaw yon. Tama. Siguro kaya nagsawa ka lang sa pagkain ng isda kasi wala kang kasamang manghuli ano? At wala ka rin kasabay kumain. Kumbaga nalulungkot ka. Tama ka. Nakakalungkot kasing kumain na mag-isa eh. Huwag ka mag-alala. Hindi ka na mag-iisa simula ngayon. Matapos kong sabihin ang mga bagay na yon, nagpasalamat sa akin si Apollo at niyakap ako nito. Ngumiti naman ako at tinapik ang likod niya. Matapos nun, tumayo na kami at kumuha siya ng mahahaba at sakto na payat na kawayan. Binigyan niya ako ng isa at tinuruan niya ako kung paanong patutulisin yon. Aba, medyo mahirap pala to. Masasanay ka rin, Ben. Dito, hindi tayo mauubusan ng pagkain dahil nandito lang ang ilog. Pero sa kalye, mabubugbog ka na. Wala ka pang kikitain. Pero mas okay pa rin kung namamalimos tayo. Diba, pag nakahingi tayo ng kahit konting barya lang, makakabili tayo ng bigas. Tapos pupunta tayo sa tambakan ng basura. Maraming kalakal doon na pwede pang ibenta. Maganda nga yung naisip mo, Ben. Para hindi ka na masyadong napagdidiskitahan ni Diego. Natahimik ako nang marinig ko ang pangalang yon. Naalala ko kasi na kinagat siya ng aso. Kaya naman sinabi ko kay Apollo na bukas, bibisita kami sa bahay nila at kukumustahin ang lagay ni Diego. Grabe, ang bait mo talaga. Ang sama-sama na nga sa'yo ng Diego na yon pero inaalala mo pa rin siya? Pakiramdam ko kasi ako ang dahilan kaya siya kinagat ng aso eh. Masama siya. Kaya tama lamang na kinagat siya ng aso. Pero paano kung may rabies pala yung asong kumagat sa kanya? Paano kung dahil dun mawalan ng anak si Aling Lita? Di ko kaya yun, Apollo. Lalo na ang bait-bait pa naman sa akin ni Aling Lita. Oo na, sige na. Basta sasama ako sa ibukas ha. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko dyan sa balak mo eh. Bakit naman? Wala lang. Basta nararamdaman ko lang na hindi magandang pumunta ka pa doon. Pero gusto ko pa rin siyang kumustahin eh. Kahit hindi siya naging mabait sa akin. Oo na nga. Sige na nga. Salamat, Apollo ah. The best ka talaga. Ikaw rin, Ben. Nagngitian na lang kami ni Apollo ng mga oras na yon. At nang matapos naman naming patulisin ang mga hawak naming payat na kawayan, isinama na nga niya ako sa ilog na sinasabi niya. At namangha talaga ako dahil ang tubig doon ay para bang nagliliwanag. Kristal na kristal. Wow! Ang ganda naman dito. Parang nakakayang kumuha ng isda. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Ang ilog ginawa yan ng Diyos para sa lahat ng mabubuting nilalang na nilikha niya. Grabe ka talaga magsalita. Parang ang tanda-tanda mo na. Paano ba dapat magsalita ang isang bata? Ewan ko. Dahil doon, nagtawanan kami. Maya-maya lang, naglakad pa kami ng kaunti. At nadulas naman si Apollo at nahulog siya sa tubig. Nag-alala naman ako sa kanya dahil hindi siya kagad lumutang. Apollo! Naku, Apollo! Naririnig mo ba ako? Apollo! Dahil sa kaba,
Sinubukan kong bumaba sa tubig. Pero hindi pa man ako nakakatalon. May kamay na biglang humila sa mga paa ko. Kaya nahulog ako sa tubig. Pero nang nandun na ako, natawa na lang ako dahil hanggang bewang lang pala ang lalim ng tubig. Kinabahan ka, no? May pagkasira ka rin pala, no? Pinakaba mo ako. Akala ko'y nalunod ka na. Grabe ang itsura mo kanina. Nakita ko yung takot mo, para kang nakainom ng suka eh. Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa siguro, manghuli na tayo ng isda para makakain na tayo at makapagpahinga. Sige, sabi mo eh. Ng mga panahon na yon, Sir Blair, nakakaramdam ako ng kakaiba sa pagkatao ni Apollo. Nahihiwagaan na ako sa kanya. Dahil sa tagal ko nga sa lugar namin, wala pa akong nakikitang ilog doon. Pero nang siya na ang nagturo ay meron na. Hindi ko na lang sinabi sa kanya yon. Ayoko kasing isipin niyang pinag-iisipan ko siya ng masama. Nang makahuli naman kami ng 4 na pirasong malalaking isda, siya na ang gumawa ng apoy at nagluto. At nang matapos yon, kumain na kami. Habang kumakain naman kami, hindi ko ulit napigilan ang sarili ko. Kaya napatanong ulit ako sa kanya. Apollo, ikaw din bang gumawa ng bahay-bahayang to? Tama ka, ako nga. Ang galing mo naman. Ang bata-bata mo pa pero ang galing-galing mo nang gumawa ng bubong na talahib. Saan mo natutunan yun? Wala, sa sarili ko lang. Grabe, kakaiba ka pala talaga. Pag nakilala mo pa ako ng gusto, doon mo malalaman lahat ng kaya kong gawin. Bakit? Marami ka pa bang talento? Parang ganoon na rin. Madami. Pero hindi ko pwedeng basta-basta ipakita. Ay, sayang naman pala. Gusto ko din sanang makita kung gaano ka kagaling eh. Makikita mo rin yun, Ben. Hindi lang ngayon. Pero malapit na. Tumango at ngumiti na lang ako nang sabihin niya yon. Kaya naman, nang matapos kaming kumain, sabay na kaming humiga sa bahay-bahaya na ginawa niya. Kinabukasan, nagising na lang ako dahil sa magagaang hakbang. Doon ko nalaman na nauna palang nagising sa akin si Apollo. Ang aga mong gumising, Apollo ah. Naganda ako ng almusal eh. Naganap ako ng pwedeng kainin. Hala, dapat ginising mo ko para pareho naman tayo naganap. Ayos lang, Ben. Napansin ko kasing pagod ka at nabugbog ka pa kahapon. Kaya pinagpahinga na lang kita. Nakakahiya naman. Pero salamat, Apollo ah. At isa pa, nagsasalita ka pala habang tulog. Anong sinasabi ko? May tumutulong luha sa mata mo. Habang sinasabi mo na, Tatay, yakapin mo ko. Miss na po kita. Sinabi ko ba talaga yun? Oo. Wala ka bang matandaan sa mga panaginip mo? Wala eh. Ganito talaga ako minsan. Alam ko may panaginip ako pero pag nagising ako, hindi ko na matandaan. Ganun ba? O sige, hayaan mo na lang. Ay, siya nga pala, Ben. Ano palang gusto mong gawin ngayon? Kakain muna tayo o pupunta tayo sa bahay nila Diego? Siguro kumain na lang muna tayo. Gutom na din ako eh. Sige ba? Ano ba yung nahanap mong pagkain, Apollo? Ito, saging na saba. Nakita ko lang kanina. Itatapon na nung isang ale pero naamoy kong hindi pa naman panis. Hindi pa bulok. Kaya hiningi ko na lang. Tapos ito pa, tinapay. Binigay naman sa akin nung mabait na matanda. Wow, ayos ka pala. Ang swerte mo. Pero pag ako nangihingi, madalas tinataboy ako. Huwag ka mag-alala, Ben. Mula ngayon, lahat ng pagkain na mahihingi ko, paghahatian natin. Talaga, Apollo? Oo naman, Ben. Magkaibigan tayo, di ba? At ang magkaibigan, nagbibigayan. Naluwa ako sa sinabi niyo ni Apollo. Tama naman siya. Pero yun pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ako ng kaibigan. At ganun pala ang pakiramdam. Lalo na kung nagtutulungan at nagmamahalan na para bang tunay na magkapatid.
Nang matapos naman kaming kumain, tumayo na kami kagad at naghanap lang ng poso para makainom ng tubig. Matapos nun, dumiretso na kami sa bahay nila, Aling Lita. Bakit nandito ka, Ben? Kukumustahin ko lang po sana si Diego. Kukumustahin? Eh di ba? Ikaw nga ang dahilan kung bakit siya nakagat ng aso? Aling Lita, hindi po. Anong hindi? Huwag ka na nga magsinungaling sa akin. Dahil sinabi sa akin ni Diego ang lahat na nangyari. Akala ko pa naman mabait kang bata. Pero ikaw mismo, ipinahamak mo ang anak ko. Aling Lita, hindi naman po ganun na nangyari. Hayaan niyo po sana ako magpaliwanag. O sige, magpaliwanag ka. Hahayaan kitang magpaliwanag. Pero sa oras na malaman ko nagsisinungaling ka, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo dito. Dadaan man o magtatambay. Siya po ang unang lumapit at nanakit, Aling Lita. At yung aso po na kumagat sa kanya, hindi ko po alam kung saan nanggaling yon. Sinungaling ka! Huwag po kayong maniwala dyan, Nay. Nagsisinungaling lang yan eh. Naiingit kasi siya kasi wala siyang nanay. Wala siyang pamilya. Ano bang pinagsasabi mo, Diego? Alam mo sa sarili mo na ikaw ang nanakit sa akin. Totoo po ang sinasabi ni Ben. Si Diego po ang unang nanakit sa amin. Hoy, tumahimik ka! Nay, huwag ka maniwala sa mga yan. Sinisiraan lang nila ako. Katunayan nga eh, inagawan pa nila ako ng pagkain kahapon eh. Grabe ka, Diego. Ano bang pinagsasabi mo? Puro kasinungalingan na lang. Tama na, tama na. Umalis na kayo. Alam kong pangit ang ugali ng anak ko. Pero, alam kong hindi niya kayang gawin sa inyo ang binibintang ninyo. Pero Aling Lita, nagsasabi po ako sa inyo ng totoo. Tama na, Ben. Umalis ka na. Hayaan mo na, Ben. Balang araw, malalaman din nila ang totoo. Hayaan mo magbulag-bulagan muna sila ngayon. Nakinig ako sa kaibigan ko. At bago pa man kami tuluyang nakaalis, nginitian pa kami ng nakakaloko ni Diego. At dahil doon, tuluyan na akong tumalikod habang bakas ang lungkot sa mga mata. May araw din niyang Diegong yan. Ang galing niya. At nagawa pa niyang baligtarin ang kwento. Hayaan mo na, Apollo. Anak niya yun eh. Siguradong paniniwalaan niya yun. Sana lang talaga nandito ang tatay. Sigurado ako na pagtatanggol ako nun. Wala man ang tatay mo, Ben. Nandito naman ako. Hindi kita iiwan. Salamat, Apollo ah. Pati na rin sa kanina. Maraming salamat talaga. Kasi sinubukan mo pa akong ipagtanggol. Wala yon, Ben. Kaibigan mo nga ako, di ba? Tsaka alam ko yung totoong nangyari. Kaya dapat lang na ipagtanggol kita. Kaya dahil doon, salamat talaga na marami. Sobrang buti mo, Apollo. Sana lang talaga malaman ni Aling Lita ang katotohanan. Huwag kang mag-alala, Ben. Darating din ang araw na yon. So, anong gagawin natin ngayon? Maghiwalay tayo para mas marami tayong malimos. Sige, Apollo. Magkita na lang tayo mamaya sa kakauyan, ha? Sige, Ben. Mag-iingat ka, kaibigan, ha? Ikaw rin, Ben. Mag-iingat ka. Kita tayo mamaya, ah. Ganun na nga ang ginawa naming dalawa ng mga oras na yon. Naghiwalay kami. At sa ibang daan na malimos. Hanggang sa umabot ang hapon at bumalik na ako sa tinulugan namin. Ngunit wala pa rin ito. Hinintay ko pa siya ng kaunti. Pero walang Apollong bumalik. Kaya naman, lumabas ulit ako para hanapin ito. Hanggang sa nakarating ako sa isang malawak na palayan. At doon ko narinig ang malalakas na iyak ng isang aso. Kaya dali-dali akong tumakbo at sinundan ang tunog na naririnig ko. At doon nakita ko ang mag-amang Bernie at Diego. At ang aso naman ay binubugbog nila habang nakatali. Diyos ko, Ma'am Bernie! Diego, anong ginagawa nyo? Bakit kayo nananakit ng hayop? Huwag kang makialam dito, Tokmul, ha? Dahil sa aso to, nilagnat ang anak ko. Kaya mabuti pa, pahirapan namin siya. At kapag namatay, kakatayin ko. Hindi na po kayo naawa, pati hayop pinapahirapan nyo. Eh ano naman sa'yo? Umalis ka na rito.
Mabantot na bata! Kung kayo kaya maging aso at mangyari sa inyo yung ginagawa niyo sa kanya, ano kaya mararamdaman niyo? Sige nga, Ma'am Bernie. Huwag ka nang umusto dyan na dapat pakinggan ka pa namin. Kaya nga, kung ayaw mong ikaw ang bugbugin namin, umalis ka na rito at huwag kang makialam sa amin. Magsama kayo. Mag-ama nga kayo. Ang sasama ng mga ugali ninyo. Eh ba't buwisit ka? Ano sabi mo? Ang sabi ko, ang sasama ng mga ugali nyo. Dahil sa inis ng tatay ni Diego, lumapit ito sa akin at mahigpit niyang hinawakan ang labi ko. Ikaw ha? Tumigil ka ng bata ka. Kung ayaw mong ikaw ang igapos ko rito at pahirapan. Kung gusto mong makakain pa bukas, manahimik ka at manood na lang. O di kaya ay umalis ka na. Pakiilamero ka, mabantot na bata. Pagkatapos niyang sabihin yon, itinulak niya ako. Pero wala pa rin akong balak na umalis at iwan lang ang asong palaging nagpoprotekta sa akin. Kaya naman, nag-isip na lang ako ng paraan. Sige, pag di kayo tumigil dyan, tatawag ako ng tanod. Alam niyong bawal ang ginagawa niyong to. At ang pagbabalak na kumatay ng aso. Pagkatapos kong sabihin yon, nagkunwari akong tumakbo paalis. Pero ang totoo, nagtago lang ako sa makapal na damo at maya-maya lang, nakita ko rin ang magtatay na Bernie at Diego na kumaripas ng takbo habang ang malalaki nilang tiyan ay nakalabas sa mga damit. Ang tatapang niyo Takot naman pala kayo. Akala niyo naisahan ko rin kayo sa wakas. Pagkatapos kong sabihin yon, tumayo na ako at bumalik kung nasaan ang aso. Yun na nga, nanghihina ito. Kaya grabe na lang ang awang naramdaman ko sa kanya. Kaya ginawa ko ang lahat, maalis lamang ang tali nito. Nang maalis ko naman yon, tinignan lang ako nito at mabilis na tumakbo. Mabait kang aso, pero napunta ka lang sa kamay ng mga taong walang puso. Sana hindi ka na nila mahuli sa susunod para hindi ka napahirapan. Kawawa ka naman. Matapos nun, tumayo ako at hinanap ko na ulit si Apollo. Pero hindi ko siya makita kahit saan. Kaya naman, nagpunta na lamang ako sa malapit na tindahan ng pansit. At ang 3 piso ko ay ibinili ko ng 2 maliit na supot ng pansit para sa hapunan. Nang panahon kasi na yon, madami pa ang mabibili sa 3 piso. At nang maibigay naman sa akin ng tindera ang pansit na binili ko, bumalik na ako sa bahay-bahayan namin ni Apollo. Nagbabaka sakali akong madaratnan ko siya doon. Pero pagdating ko doon, naroon na siya. Pero puno ng pasa ang katawan at napakarami niyang galos. Kaya naman, nag-alala ko ng gusto para sa kanya. Diyos ko, Apollo! Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Oo, Ben. Ayos lang ako. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit puno ng sugat ang katawan mo? Napagtripan kasi ako ng mga lasinggero sa daan eh. Nakakainis talaga ang mga tao na yon. Wala nang pinipiling saktan. Kahit mga batang tulad natin, hindi nila pinapalampas. Hayaan mo na, Ben. Ayos lang naman ako eh. Anong ayos? Maayos ka pa ba sa lagay na yan? Halos lumulobo na yung mga mata mo. Ang dami pang pasa at parang may pilay ka pa. Oo, Ben. Ayos lang talaga ako. Hayaan mo na. Gagaling din naman to eh. Hindi ko hahayaan to. Halika, magsusumbong tayo sa barangay. Wag na, Ben. Masakit na ang pakiramdam ko eh. Gusto ko na magpahinga. Kung ayaw mo sumama, pues ako magsusumbong. Hindi dapat ipagsawalang bahala ang bagay na to. Nanakit sila ng tao eh, tapos bata pa. Kaya dapat magbayad sila. Tatayo na sana ako para magtungo ng barangay. Pero hinawakan ni Apollo ang kamay ko. Ben, tama na. Ayos lang talaga ako. Huwag mo nang palakihin pa. Ay, naku, bahala ka nga, Apollo. O sige, kumain ka na lang. Bumili ako ng 2 supot ng pansit eh. Halika, aalalayan na kita. Kahit awang-awa ako sa sinapit ng kaibigan ko noong mga panahon na yon, wala na rin akong magagawa dahil ayaw naman niyang lumaki pa ang gulo. Kaya naman, sabay na lang kaming kumain ng pansit habang hindi nagkikibuan.
At nang matapos naman kami, nauna na siyang nagpahinga habang ako ay nakaupo pa rin at nakatingin sa langit na puno ng bituin. Kailan kaya magiging patas ng mundo sa aming mga batang kalye? Kailan kaya kami tatratuin ng mga tao ng patas? Nakagaya lang nila. Sana wala na lang pasakit sa mundo. Hindi sana namin to nararanasan. Nang matapos kong sabihin yon, pinunasan ko na lang ang luha sa mga mata ko at humiga na ako katabi ng kaibigan ko at tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan, nagulat ako nang paggising ko ay nakita ko si Apollo na maayos na at wala ng mga sugat at parang hindi rin ito nabugbog. Apollo? Totoo ba nakikita ko? O bakit? Ano bang meron? Kagabi lang ang dami-dami mong sugat ah. Pero ngayon bakit wala na lahat? Anong ginawa mo? Ha? Wala naman akong sugat ah. Baka namalikmata ka lang kagabi. Hindi Apollo. Hindi ako pwede magkamali. Kagabi lang may black eye ka pa nga eh. At maga yung paligid ng mata mo. Tapos, puno ka pa ng pasa sa katawan mo. At may maliit ka pang sugat. Gabi yun. Paano mo naman makikita? Nabugbog lang ako, pero wala naman ako sugat. Kita mo naman, maayos na maayos ako, di ba? Ano to, magic? Napakamot na lang ako sa ulo nang sabihin niya yon. Matapos nun, tinitigan ko pa siya at sigurado ko sa mga nakita ko. Pero pilit niyang sinasabi na wala raw talaga siyang sugat o pasa at kahit daw pilay. Sobrang kakaiba ka talaga, Apollo. Kasi sigurado talaga ako sa mga nakita ko kagabi. Hindi ka sigurado, Ben. Kita mo naman wala akong sugat at ayos na ayos lang ako. Ay nako, sige na nga. Sabi mo eh. Ben, samahan mo akong pumunta ng plaza. Bakit sa plaza? Malayo yun. Halos 1 oras din bago tayo makakarating dun. May malalakas na sigaw kasi ako narinig kagabi. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari kagabi. Grabe naman yung tenga mo, layo-layo nun pero narinig mo pa rin. Ang ibig ko sabihin, dito sa baryo natin, dito ko narinig yung sigawan. Pero sigurado ko, sa plaza natin malalaman ng balita. Ganun ba? O sige, sasamahan kita. Tapos doon na lang tayo mamalimos para maraming tao doon. Hindi lang naisip ko, Ben eh. Tara na. Sige, tara. Ganoon na nga ang ginawa namin ni Apollo. Nagpunta kami ng plaza at nadatnan namin doon ng napakaraming tao at mga bakas ng natuyong dugo. Hala, ano nangyari dito? Nandito na sila. Anong sila? Anong nandito? Ngunit imbis na sagutin ni Apollo ang mga sinabi ko noon, naglakad lang ito palapit sa mga taong nagkukumpulan at sinundan ko naman siya. Hoy Apollo, anong sinabi mong dumating? Sa pangalawa kong ulit, hindi pa rin ito sumagot hanggang sa nakaabot na kami sa mga taong nagkukumpulan. At nang tumingin ito sa akin, kinabahan ako ng bigla hanggang sa mapalingon ako sa una nitong tinignan. At nang makita ko ang taong nakahiga sa lupa, halos bumaligtad ang sikmura ko dahil sa karumal-dumal na sinapit ng taong yon. Binalatan kasi ito hanggang ulo. Talagang hindi na ito makilala at ang mga mata nito ay wala na. Ganon din ang laman ng dibdib at tiyan niya. Ano to? Biktima sila, Ben. Biktima sila ng mga aswang. Aswang? Yung ba'y nabanggit mong mga halimaw? Oo, Ben. At nandito na sila. Guguluhin at uubusin nila ang mga tao dito. Katulad ng ginawa nila sa dating baryong pinagmulan ko. Kung ganun, umalis na tayo. Wala tayong laban sa mga yan. Nagkakamali ka, Ben. Oo sila. Wala silang laban. Pero ikaw meron, Ben. Gamit ang kabutihan ng puso mo. Anong magagawa ko sa kabutihang sinasabi mo? Kung ganyan naman ang sasapitin ko. Hindi mo naman sila lalabanan ngayon eh. Dahil may oras para dyan. Ay nako, Apollo. Ayoko pang mamatay no. Mahal ko pa ang buhay ko kahit ganito ako.
At ganun din ang mga tao dito. Ayaw din nilang mamatay. Kaya Ben, tulungan mo sila. Kailangan ka nila. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Parang hindi ka bata kung magsalita. At saka, paano ko naman sila tutulungan? Eh, kita mo naman bata lang akong katulad mo. Hindi naman ako superhero, no? Huwag mo na munang pansinin ang mga sinabi ko, Ben. May oras din sa lahat ng yon. At darating ang araw o gabi. At maiintindihan mo din lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Basta maganda ka lang. Dahil malapit na yon. Halong takot at kaba ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Lalo na sa mga bagay na sinasabi ni Apollo. Naguguluhan ako na parang mawawala sa sarili. Dahil sa kakilakilabot na bagay na nakikita ko sa paligid. Hindi lang kasi isa o dalawa ang namatay. Dahil marami sila at halos pare-pareho lamang ang ginamit na estilo sa pagpatay. Hindi na din ako makapagsalita pa at pinanood na lang namin na kunin ang mga bangkay. Nang matapos naman ang mga yon, umalis na din kami at sinabi ko kay Apollo na dumiretso kami ng simbahan. Madali lang tayo doon, Apollo ha. Gusto ko lang naman magdasal eh. Kasi sa nangyayari ngayon, alam kong ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Sige Ben, walang problema. Nang makarating kami doon, lumuhod ako at tahimik na nagdasal. Humingi ako ng tulong na sana ay iligtas niya kami sa lahat ng posibleng mangyari. Matapos nun, lumabas na ako at nasalubong ko doon si Aling Lita. Pero nilampasan lamang ako nito at hindi man lang nilingon. Bakit ang lungkot mo yata? Nanggaling ka sa loob para magdasal, di ba? Pero paglabas mo ganyan ka nakasimangot. Wala lang to, Apollo. Huwag mo na lang akong pansinin. Sigurado ka ba, Ben? Oo, Apollo. Ayos lang ako. Sa tingin ko, hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Ben, kaibigan mo ako ha. Basta kung may gusto kang sabihin, nandito lang ako. Hindi ka mapapahiya sa akin. Ay naku, sige na nga. Makulit ka eh. Eh ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Si Aling Lita hindi pa rin niya ako pinapansin eh. Pinaniwalaan niya kasi yung kasinungalingan ng anak niya, ni Diego. Hayaan mo na lang muna, Ben. Hindi rin magtatagal, malalaman din niya ang tunay na nangyari. At ikaw ang totoong nagsasabi ng totoo. At hindi ang anak niyang batchoy. Uy, huwag ka maingay, Apollo. Nasa loob lang siya. Pasensya na. Hindi ko naman kasi alam eh. Kadaraan lang niya. Hindi mo ba siya nakitang dumaan? Hindi ko napansin eh. Ay, hayaan mo na nga lang. Ang mabuti pa, maghanap na tayo ng pwede nating kainin at nagugutom na ako. Siguro mangisda na lang tayo ulit para di tayo mapagod kakaikot sa baryo. Sige, kung yun ang gusto mo. Tara na. Inakbayan ako ni Apollo. Sunod naglakad na kami ng sabay at katulad noon, nangisda kami at ang mga nahuli namin ay kinain namin hanggang umabot ang gabi at naramdaman ko na lang na gusto kong maglakad sa baryo. Pero pinigilan ako ni Apollo. Sandali lang ako, pakiramdam ko kasi gusto ko dalhin ang katawan ko sa baryo eh at maglakad-lakad. Pero gabi na, Ben. Sigurado ako mapanganib. Hindi naman siguro. Nakita mo naman kung ano nangyari sa mga tao, di ba? At kung paano silang namatay. Gusto mo bang matulad sa kanila? Siyempre ayoko. Kung ayaw mo pala, dumito ka na lang at huwag ka nang lumabas. Pero Apollo, hindi kasi ako mapalagay eh. Kung ayaw mo akong payagan, di sumama ka na lang. O sige, pero sandali lang tayo ha. Sigurado ako sa mga oras na to, gumagala na ang mga aswang. Kinilabutan ulit ako sa sinabi ni Apollo. Pero hindi pa rin ako mapalagay. Hindi ko naman alam kung anong ibig ipahiwatig ng katawan ko. Basta na lamang akong hinihila nito palabas ng kakawiyan. Kaya naman ng gabing yon, sinamahan akong lumabas ni Apollo. Ngunit sa hindi inaasahan, nakarinig ako ng pamilyar na boses. Kaya naman, hindi ako nagdalawang isip at tumakbo kagad ako para sundan ang taong humihingi ng tulong. Sinubukan naman akong pigilan ni Apollo pero huli na dahil
mabilis na akong nakalayo at naiwan ito. Diyos ko! Aling Lita! Ah! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Wala nang tutulong sa'yo ngayon. Wala ang Diyos mo. Hindi ka naman niya kayang tulungan. Halimaw ka! Layuan mo ako! Huwag ka lalapit sa akin! Masyado ka na magmaarte. Hindi ka naman kagandahan. Pero huwag kang mag-alala. Ang gagawin ko sa iyo ito ay sandali lamang. Sandaling sakit. At wala ka nang mararamdaman pa. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Natakot din ako sa halimaw na nakaharang kay Aling Lita. Pero ayoko ring makitang masaktan ito. Dahil kahit hindi kami nag-uusap, naging mabuti pa rin ito sa akin. Kaya naman, naghanap ako ng matabang kahoy at nilunok ko ang takot ko. Patakbo akong lumapit sa aswang at ginamit ko ang buong lakas ko para maihampas sa aswang ang kahoy na hawak ko. Pero nagulat ako dahil naputol yon sa katawan nito. Kaya naman, nanginginig akong tumingin sa kanya habang siya naman ay dahan-dahang lumilingon sa akin. At may isa pa palang bubwit na nagpapakabayani rito. Layuan mo si Aling Lita! Layuan mo siya! Bubwit, hindi ako sumusunod sa utos ni Numan. Kaya pagpasensyaan mo na. Halimaw ka! Huwag mong idadamay ang bata dito! Manahimik ka! Saan lumapit sa kamatayan niya? Kaya wala ka nang magagawa. Ano bang magagawa ng batang ito? Kung uunahan ko sa balatan ng buhay habang nagmamakaawa. Huwag! Huwag mong saktan ang bata! Kung gusto mo ako na lang, huwag mo siyang idamay! Napakabata pa niya! Maawa ka! Ano naman kung bata pa siya? Mas gusto ko nga yun. Masarap, mas malinamnam ang kanyang dugo. Nang matapos sabihin yun ng aswang, unti-unti itong lumapit sa akin habang ako naman ay umaatras. Nanginginig na rin noon ang mga tuhod ko dahil sa labis na takot at akala ko noon katapusan ko na. Pero hinila ni Aling Lita ang aswang at sinubukan itong pigilan. Talagang ang inaasar mo kung lintik ka. Sunod ng sigaw niyang yon. Hinawi niya si Aling Lita at nagulat ako dahil hindi naman yun ganun kalakas at tumilapon ito. Aling Lita! Tumakbo ka na, Ben! Tumakbo ka na! Hindi po! Hindi ko po kayo iiwan! Naiinis ako! Masyado kayong madrama! Nang mga sandaling yon, ako na ang hinarap ng aswang. At dahil sa takot, naihina ako sa salawal ko hanggang isang saglit pa na nahimik ang aswang. Pero sunod nun, ang mabilis na pagtakbo niya patungo sa akin. Akala ko ng mga oras na yon ay katapusan ko na talaga. Ngunit, nang ilang hakbang na lamang ang layo nito sa akin, dumating ulit ang puting aso na may batik na itim at palundag niya itong kinagat sa leeg. Umalis na kayo, Ben! Isama mo na si Aling Estelita! Ako nang bahala rito! Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yon dahil hindi man lang bumubuka ang bibig ng aso at may naririnig pa rin akong boses na nagmumula rito. Pero hindi na ako nag-isip pa ng mga sandaling yon dahil natatakot na din ako. Kaya naman, nilapitan ko na si Aling Lita at inalalayan ko ito para makaalis na kami sa lugar na yon. Bago pa man kami makalayo, lumingon muna ako sa aso at nakita ko kung paano ito nagliwanag ng gusto at ang mga mata nito ay purong puti. Aling Lita! Umalis na po tayo dito! Ano nangyari? Ano nangyari sa aswang? Nilalabanan po siya ng aso. Kaya po, habang abala pa siya, tumakas na po tayo. O siya iyo, mabuti pa nga. Umalis na tayo. Sinamahan ko lamang si Aling Lita pauwi ng bahay nila.
Nakaabang naman doon ang mag-ama niya at nang makita nila ang kalagayan ni Aling Lita, hinuwelyuhan ako bigla ni Mang Bernie. Hayop ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Teka lang po, Ma'am Bernie. Teka lang. Hindi po ako may gawa nito. Kung hindi ikaw, sino? Sabihin mo sino? O ano? Hindi ka makasagot ano? Tumigil ka na, Bernie. Inosente ang bata. Sa katunayan nga niyan, siya pa nagligtas sa akin. Nang marinig yun ni Mang Bernie, binitiwan niya ang kwelyo ko at marahang nilapitan ang nanghihinang si Aling Lita. Kung di siya may gawa, sino naman mahal? Aswang, Bernie. May aswang sa baryo natin. At nakakatakot ang itsura nito. Tinangka niya akong biktimahin. Buti na lamang biglang dumating si Ben. Kung hindi, baka patay na ako ngayon. Ginawa mo talaga yung Ben kay nanay? Sorry, Ginawa po talaga ni... ginawa po talaga yun ni Ben. Ano? Ginawa po talaga yun ni Ben, nanay? Oo, anak. Habang kayo ay masarap na kumakain dito, si Ben naman, isinusugal niya ang buhay niya para sa akin. Pero mahal, hindi namin alam na nasa ganun ka na parang kalagayan. Dahil ang laman lang kasi ng utak niyo ay pagkain. Hindi niyo ako inaalala na ginabi na sa daan nang dahil sa pamamalengke. Pasensya na talaga. Hindi namin alam eh. Ano pa bang aasahan ko sa inyo? Mga wala naman kayong pakiramdam. Mga manhid kayo. Salamat Ben ha. Dahil niligtas mong nanay ko. Hindi naman talaga ako nagligtas eh. Dahil muntik na rin ako mamatay. Ang nagligtas sa amin ay ang asong pinagmalupitan niyo sa palayan nung nakarang araw. Ano? Bernie? Diego? Nanakit kayo ng hayop? Pero yung asong sinaktan namin ay yung aso na kumagat sa anak natin. Ma'am Bernie, hindi po siya kakagatin ng aso kung hindi po siya naging malupit. Anong ibig mo sabihin, Ben? Nang mga sandaling yon, doon na ako nakakuha ng pagkakataon para magsabi ng totoo. Habang si Diego naman ay unti-unti nang lumalayo papaatras dahil alam niyang mabubuking na siya sa kanyang kasinungalingan. Sige Ben, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang totoo? Nung araw po na nakagat po siya ng aso, ay ang araw din po na binugbog niya po ako. Hindi lang po yun ang unang beses na sinasaktan po niya ako. At sinabi po niyang sumisipsip daw po ako sa inyo. Kaya po niya nagagawa yon. At nung oras po na mapupuruhan niya na po ako, dumating po bigla yung aso para ipagtanggol ako. At ng mga sandali pong yun, nakagat na po siya sa binti niya. Ganun pa. Diego, totoo ba ang sinasabi ni Ben? Ha? Magsabi ka ng totoo sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo, Aling Lita. Sinubukan ko pong magpaliwanag sa inyo eh. Pero mas pinili niyo po na maniwala po sa kasinungalingan po ng anak niyo. Pero di ko naman po kayo Sorry po. Sorry po. Aling Lita, nagsasabi po ako ng totoo sa inyo. Sinubukan ko pong paliwanag sa inyo nun eh. Pero syempre, anak niyo po si Diego, mas paniniwalaan niyo po siya. Nay, magpapaliwanag po ako. Wala kang dapat na ipaliwanag. Pumasok sa loob at magtutuos tayo ng walis tambuko. Nanay naman eh. Sinabi ng pasok eh. Sige na anak, pumasok ka na sa loob. Ikaw rin, Bernie. Mag-uusap tayo mamaya. Ha? Bakit pati naman ako, mahal? Sorry po. Ano ka mo? Bakit pati ako, mahal? Papasok ka ba o hindi? Eto na nga, mahal eh. Sinabi ko na nga, papasok na ako. Ikaw naman masyado kang high blood eh. Aray ko! Nang makapasok na sa loob ang mag-ama ni Aling Lita, humarap ito sa akin habang may pagsisisi sa mga mata. Ben,
Patawarin mo sana ang pamilya ko sa nagawa naming mali sa iyo, ha? Pasensya na kung hindi kagad ako naniwala sa iyo. Ayos lang po, Aling Nita. Naiintindihan ko po kayo. Anong gusto mo? Kumain ka na ba? Halika, pumasok ka muna sa loob. Hindi na po, Aling Nita. Ayos lang po ako. Babalik na lang po ako doon. Titignan ko po kung ayos lang po yung aso. Pero iho, mapanganib. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng aswang na yon. Malaki po ang naitulong sa akin ng asong yun, Aling Nita. Kung di po dahil sa kanya, baka namatay na po ako. Kaya gusto ko po siguraduhin kung ayos lang po siya. Pero Ben, pasensya na po, Aling Nita. Tatanggihan ko po kayo ngayon. Sige po, alis na po ako. Nang sabihin ko yon, hindi ko na hinintay na magsalita si Aling Lita at patakbo na akong umalis. Bumalik ako sa lugar kung saan ko huling nakita ang aswang at ang aso, pero wala na akong nadatnan doon. Dahil doon, naalala ko ang kaibigan ko na naiwan ko kanina. Kaya dali-dali ako nagtungo ng kakahuyan para tignan kung nandoon siya. Pero hindi pa man ako nakakaabot sa bahay-bahayan namin. Napansin ko ang aso na nangihina at napasandal ito sa isang puno. Maya-maya lang, nagbago ang hulma ng katawan nito. Nawala ang kanyang buntot. Ang tenga niya na matulis at naging tao ito. Nang lapitan ko ito ng gusto, doon ko napagtanto na ang aso ay si Apollo pala. Apollo? Ikaw yung aso? Ben, magpapaliwanag ako, kaibigan. Nang sumagot siya ng ganun, natakot ako. Sinubukan pa nga nitong lumapit, pero ikinurus ko ang dalawa kong hintuturo at itinutok sa kanya. Sige, huwag kang lalapit. Diyan ka lang, sige ka. Ben, huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan. Hindi. Basta huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Ben, hayaan mo ako magpaliwanag sa'yo. Hindi. Ayoko. Diyan ka lang. Ngunit kahit anong tanggi ko noon, nilapitan pa rin ako nito at hinawakan niya ang braso ko. Dahil dun, naramdaman ko ang init ng kamay nito. Kaya naman, nawalan ako ng malay at paggising ko muli, nakaunan na ako sa kanyang hita. Napaupo naman ako agad nang makita ko siya at inulit ko ang ginawa kong pagkrus ng mga hintuturo ko at itinapat ko yun sa kanya. Ben, hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi ako masama. Ang gusto ko lang ngayon ay pakinggan mo ko. Bakit? Ano ba meron? At kailangan kitang pakinggan. Yung mga nalaman mo lang ang nag-iisa kong sikreto. Ang totoo, Ben, siya akong diwata. O masasabi mo na rin gabay. Ipinadala ko dito para pumili ng taong poprotektahan at lalaban sa mga aswang na dati nang nanggulo sa amin. At ikaw ang napili ko. Pero, bakit ako? Dahil malinis at busilak ang puso mo. Hindi ko lang naramdaman sa iyo yun. Dahil nakita ko rin. Kaya ikaw ang pinotektahan ko. Dahil gamit ang busilak mong kalooban, magagawa mong matalo ang mga aswang na mantas. Nakita mo naman kung anong kaya kong gawin, di ba? Hindi ko nga naipagtanggol ang sarili ko. At ito, ang panghi ko pa dahil yun, naihinga ako sa salawal ko. Sa ngayon, hindi mo pa kaya. Dahil hindi ko pa naibibigay ang kapangyarihang ipagkakaloob ng mga diwata. Pero sa oras na mapasa yun sa'yo, kahit wala kang dinaanang pagsasanay, siguradong matatalo mo pa rin sila. Paano mo naman mapapatunayan ang bagay na yan, Apollo? Kung sa umpisa pa lang naglihim ka na kagad sa akin. Wala akong dapat patunayan sa'yo, Ben. Dahil ikaw mismo, mararamdaman mo na tama ang mga sinasabi ko. Pero, paano ba sila talunin? Sundin mo lang ang laman ng puso mo. At yun ang paraan para matalo mo sila. Ewan ko, Apollo, pero naguguluhan ako. Una, ikaw. Kasi ang alam ko tao ka. Tapos bigla na lamang ikaw pala yung asong pumoprotekta sa akin. Pero sa totoo lang, ang daming palatandaan.
Pero hindi ganun kabukas ang isipan ko. Nung araw na nabugbog ka at sinabi mo dahil yun sa mga lasinggero, pero ang totoo, bugbog yun. Galing sa kalupitan ng magtatay. Pangalawa, bigla ka nalang dumating. Pero kahit isa doon, wala akong pinag-isipan na may kakaiba. Ginawa ko yun, Ben. Kasi ayoko mabigla ka. Bata ka pa. At alam ko yun. Ayoko naman na takutin ka kagad. Gusto ko munang ipakita sa'yo na hindi ako nananakit ng tao. Kung ganun, Apollo, pasensya ka na ha. Ha? Para sa naman? Kasi dahil sa pagprotekta mo sa akin, nasasaktan ka. Karapatan kong gampanan yon. Dahil ikaw ang itinadhanang uubos sa mga aswang na mantas. At ikaw ang pinili ko. At sana tanggapin mo yon. Alam ko bata pa ako, Apollo. At wala akong tiwala sa sarili ko. Pero kahit na ganun, kahit aso ka pa o diwata o tao, hindi pa rin may tatangging kaibigan kita. Kaya nagtitiwala ako sa mga sinasabi mo. Kung ganon, Ben, kunin mo ito. Tinignan ko ang bagay na inaabot sa akin ng kaibigan ko at doon ko napansin na para yung maliit na buntot na kulay puti na may baltik. Ano naman ang gagawin ko rito? Gawin mong kwintas, Ben. Malaki ang maitutulong niyan sa magiging laban mo. Pero bakit ito? Dahil dyan nanggagaling ang kapangyarihan naming mga gabay na aso. Babawiin ko yan kapag natapos mo na ang lahat ng dapat mong gawin. Kailangan mo silang matalo, Ben. Dahil kapag nahayaan lang sila, sigurado akong maraming mamamatay. Walang sino man ang nakakatakas sa kanila. Tulad ng sinabi ko noon, wala silang awa. Mababagsik sila. Gagawin ko ang lahat, Apollo. Kahit hindi naging mabuti ang iba sa akin, pipiliin ko pa rin na maging mabuti at tumulong sa kapwa ko. At yun ang dahilan kung bakit ikaw ang napili ko, Ben. Apollo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa laban na to. Pero hindi ko din naman hahayaan na may masaktan pa. Tama yan, Ben. Huwag ka mag-alala. Kasama mo ako sa magiging laban mo. Nang mga oras na yon, Sir Blair, bumabalik na ang tiwala ko sa kaibigan ko. Hindi ko man maintindihan noon kung ano siya. Basta ang alam ko lang, pareho kami ng hangad. Yun ay ang maging ligtas ang mga tao sa baryo. Nang lumipas ang maghapon, hinintay lang namin na magdilim at kasabay ko si Apollo na naglakad palabas ng kakahuyan upang suyurin ang buong baryo para na rin makita kung ligtas ba ang mga ito. Apollo, bakit parang wala akong nakikitang aswang na mantas ngayon? Hindi ko din alam, Ben. Sa palagay ko, yung aswang na kinalaban ko nung nagdaang gabi ay siyang pinuno nila. At sa palagay ko, medyo napuruan ko siya. Kaya siguro hindi sila lumabas ngayon. Kaya mo naman pala sila puruan eh. Bakit kailangan pa ng tulong ko? Dahil mortal lang ang kayang tumalo sa kanila, Ben. Hindi kaya ng mga tulad naming gabay. Kaya naming tumulong o di kaya isaktan sila. Pero hindi namin sila kayang patayin. Ha? Ganun pala yun? Oo, Ben. Ganun talaga yun. Ngayon alam ko na. At naiintindihan ko na rin kung bakit madami kang alam tungkol sa kanila. Dahil minsan mo na silang nakaharap. At namatay ang pamilya mo nang dahil din sa kanila. Tama ka, Ben. Kaya pinili ko rin na maging gabay upang makahanap ng tamang taong tatapos sa kasamaan nila. At ikaw yun, Ben. Pero Apollo, salamat ha. Oh, para saan na naman? Kasi ako yung pinili mo eh at nagtiwala ka sa akin. Kahit nakikita mo naman na mahina ako sa panlabas kong anyo. Nasabi ko na sa'yo ang bagay na ito, Ben. Pinili kita dahil busilak ang puso mo. Hindi ko alam na ganun palang pagkatao ko. Hindi mo lang alam, Ben. Pero yun talaga ang nakikita ko sa'yo. At isa pa, Apollo, hindi lang yun ang gusto kong ipagpasalamat sa'yo eh. Salamat kasi niligtas mo ko nung gabing gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Ginawa ko yun dahil marami pang magagandang bagay ang mangyayari sa buhay mo. Oo, masasabi nating nahihirapan ka dahil iniisip mo na nag-iisa ka. Pero ang totoo, Ben,
nandyan ang ating Panginoong Diyos na kailanman ay hindi tayo tinigilang mahalin. Hindi man natin siya nakikita, pero mararamdaman natin yon balang araw kapag isa na sa mga panalangin natin ang binigyan niya ng tugon. Maghintay lang tayo ng tamang panahon at darating din ang para sa atin. Naiiyak naman ako sa mga sinabi mo, Apollo. Pero, salamat pa rin ha. Oo na, Ben. Basta't manampalataya ka lang. Sabay ng mga sinabi niyang yon, ang paghawak niya sa ulo ko. Nagngitian naman kami, ngunit maya-maya lang, may mga tao kaming narinig na nagsisigawan at nag-iiyakan. Dahil doon, nagtinginan kaming dalawa ni Apollo at para kaming nagkakaintindihan. Kaya naman, nauna na akong tumakbo at sumunod siya, hindi bilang isang tao, kundi bilang mahiwagang aso. Akong bahala sa mga alagad na aswang na mantas. Ikaw naman ang humarap sa pinuno. Sa kanya mo lang ibigay ang atensyon mo. Ako nang bahala sa iba at ganun din sa mga tao. Sige, Apollo. Masusunod. Pagdating namin sa mga taong nagsisigawan, luminga-linga ako at hinanap ko ang posibleng pinuno nila. Pero wala kong ibang makita kung hindi ang aswang na pilit pumapasok sa mga kabayan. Sa tingin ko, Ben, wala rito ang pinuno nila. Ganon din ako, Apollo. Kung ganon, Ben, pagtulungan na lamang natin ang mga to. Tumango ako sa sinabing yun ni Apollo at pareho kaming tumakbo. Tumango ako sa sinabing yun ni Apollo at pareho kaming tumakbo sa magkaibang direksyon. Inisa-isa namin ang mga aswang na mantas hanggang sa halos makalahati na namin sila. Marami namang nakakita sa ginawa ko at halos lahat sila ay natakot para sa akin. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang tulad kong palaboy lang ang siyang lumalaban pa sa mga aswang para ipagtanggol sila. At kasama ko noon ang kaibigan kong puting aso na may baltik, si Apollo. Kayang pa ba, Ben? Oo naman. Kayang-kaya ko pa, Apollo. Kung ganon, ituloy na natin. Sige. Habang nakikipaglaban ako sa mga aswang, hindi ko maalis sa mga tao ang pagtataka. Lalo na nang makita nilang kinakausap ko ang aso. At para kaming nagkakaintindihan, hindi nila alam, ako lang ang nakakarinig ng boses ni Apollo, lalo na kapag nasaan yung aso ito. Naubos na natin sila, Ben. Tama ka, Apollo. Pero hindi pa rin lumalabas ang pinuno nila. Huwag ka lang magpabaya. Naaamoy ko ang presensya niya. Sigurado ako nasa paligid lang natin siya at pinapanood niya tayo. Ang galing mo talaga. Alam na alam mo kapag may kalaban, Apollo. Natural lang yun, Ben, dahil aso ako. Kaya kong makaamoy ng panganib kahit sobrang layo nito. At kaya kong makarinig ng bagay sa malayo kahit konting kaluskus lang kung gugustuhin ko. Kung ganun, may naisip ako, Apollo. Ano yun? Sabihin mo sa akin. Gagamitin natin ang ilong mo para mahanap ang pinuno nila na nakikipaglaro sa atin ng tagu-taguan. Aba, maganda yung naisip mo ah. Dahil doon, ngumiti ako at magkasama kaming naghanap. Ilang beses ding nagpalipat-lipat ng pwesto ang aswang, ngunit sa huli, nahanap din namin siya. Hindi ko inaasahang ang gabay pa lang ito ay ikaw ang pinili, bata. Mangmang siya kung ganun. Dahil pinili niya ang isang bumbuit para lumaban sa isang katulad ko. Natatakot ka nga umanap sa amin, tapos sasabihan mo pa siyang mangmang? Nahihibang ka na yatang aswang ka eh. Hindi kasi ako ang tipo ng aswang na panalos-dalos kung kumilos. Natulad ninyo. Sa pagtawa niyang yon, ang bigla naming pag-angat sa lupa. Hindi namin napansin ang taling nakaabang, kaya naman nahuli kaming nakapatiwarik. Ito ay sinasabi ko. Mga magmang, hindi nyo na lamang inisip na isang patibong ang ginawa kong pagtatago. At sumakay naman kayo! Kung akala mo matatakot mo kami, dahil lang sa hindi kami makalis dito, doon ka nagkakamali, pangit ka!
Weh, talaga ba? Hindi ka natatakot? Pero bakit parang iba na yata ang nararamdaman ko? Natural lang sa tao ang matakot. Pero hindi mo pa rin siya matatalo. Dahil siya ang nakatadhanang tumalo sa'yo, halimaw ka! Manahimik kang aso ka! Sunod ng mga sinabi ng aswang na yon, ang malakas na pagsampal niya sa kaibigan ko. Mabilis na lumabas ang mga dugo sa bibig nito dahil sa sampal na yon. Dahil doon, nakaramdam ako ng sobrang galit at bigla ko na lamang nadama ang mainit na enerhiya sa katawan ko. Walang sino man ang pwedeng humadlang sa paghahari ko. Kahit na ikaw pang aso ka, kahit sino pa yung napili mo, hindi rin ako naniniwala sa tandana. Dahil ako mismo ang gumagawa noon. Tadhana akong sakupin ang lugar na ito at walang makakapigil doon. Nagkakamali ka! Ben, ang ibinigay ko sa'yo, hawakan mo! Nang marinig ko ang sinabing yun ng kaibigan ko, mabilis kong kinapa sa bulsa ko ang maliit na parang buntot ng aso. At nang nasa kamay ko na yon, nabigla ako dahil bigla na lamang yun humaba na para bang isang latigo. Ang kakaiba pa ay nagliliwanag yon ng puti at ng mga oras din na yon para akong isang taong maraming alam at naisip ko na lang na gamitin ang sandatang yon na ipamputol sa mga lubid na nakatali sa mga paa namin. At ang bagay na yon ay gumana. Naalis kami sa pagkakatali at nakaapak na uli kami sa lupa. Ngayon, Tapio, nakita mo na? Masyado mong minaliit ang kakayahan ng batang nakatakda. Ngayon, katapusan mo na! Hindi ako natatakot sa mga tulad ninyo. Dahil dapat ako lang ang katakutan ninyo! Managinip ka ng gising! Halimaw ka! Sa pagkakataon nga na yon, nauna na akong umatake. Hindi na ako nag-isip ng kung ano pa at dali-dali kong hinampas sa kanya ang aking latigo. Ngunit naiwasan niya yon. Masyado ka nagmamadali para sa kamatayan mo, bubuit. Huminahon ka lang at huwag mo muna padaliin ito. Akala mo naman talaga natatakot ako sa'yo ng gusto? O sige, Halimaw, sabihin na natin may nararamdaman akong takot sa loob ko. Pero hindi yun dahil ibig sabihin ng takot ko na yun. Takot na dapat hindi na kita hayaang mabuhay pa. At hindi ka na ulit makapaggasik ng lagim. At wala nang inosenteng tao ang mamamatay pa sa mga kamay mo. Di para mo na rin sinabing takot kang mabuhay ako. Dahil pag nabuhay ako sa laban na to, sigurado naman akong ikaw ang mamamatay. Hindi ako takot mamatay. Para lang alam mo. Dahil nung oras na tinanggap ko ang posisyon to, nilunok ko na lahat ng takot sa mga bagay na pwede mangyari sa akin. Di kung ganun, mamatay na kayo! Mabilis akong sinugod ng aswang. Sinipa ako nito, kaya tumilapon ako. Sunod nun, si Apollo naman ang hinarap niya. Ngunit dahil nasaan yung aso ito, maliksi ang bawat galaw nito. Kaya naman, nakaisip ulit ako noon ng plano. Si Apollo ang gagamitin ko para pagurin ng aswang at kapag napagod na ito, saka ko naman ibibigay ang buong lakas ko. Masyado niyo akong pinapasaya. Kaya oras na para tapusin kayo. Bakit ha? Pagod ka na ba? Hindi pa! Pero naiinip na kasi ako! Pwes, kami ng kaibigan ko hindi pa. Apollo! Ngayon na! Lumundag ng napakataas ang kaibigan ko at muli nakagat niya ito sa leeg. At sa pagkakataong yon, mabilis kong hinampas sa kanya ang sandata ko at bawat paglapat sa balat niya, nag-iiwan yon ng latay na nag-aapoy. Napakasakit! Wala pa yan! Hindi mo paramdam ang pinakamasakit na bahagi! Humanda ka! Muling pinaghahataw ko sa kanya ang sandata ko. Hindi ko alam at hindi ko na rin napansin. Muli, pinaghahataw ko sa kanya ang mahiwaga kong sandata. Hindi ko alam
At hindi ko na rin napansin kung gaanong kabilis ang galaw ko, pero halos lahat ng katawan niya ay nadadaanan ng latigo at nag-aapoy yun. Kaya nang makita ni Apollo na nahihirapan na ito ng gusto, kinalas niya ang pagkakakagat niya. Masyado ka lang palang maraming daldal, pero wala ka naman palang binatbat. Napakasakit! Ano ito? Hindi maaari! Hindi ako pwedeng mamatay! Hindi ako dapat matalo ng tulad mo! Pero paano ba yan? Talo ka na! Hindi! 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 Hindi na namin pinansin ang sinasabi at pagwawala ng aswang. Hindi rin kasi siya makakalaban pa. Kaya naman, ibinigay ko kay Apollo ang dulo ng sandata ko at patakbo kaming lumapit sa aswang. Pinulupot namin yon sa leeg niya hanggang sa malagutan ito ng hininga. At nalusaw na lang ang katawan niya na para bang abo at tinangayon ng hangin. Apollo, nagawa natin, kaibigan! Tama ka, kaibigan. Sa puntong yon, niyakap ko ang kaibigan kong aso. Maya-maya lang, boses naman ng mga tao ang narinig ko at isinisigaw nila ang pangalan ko. At nang makita nila ako, masaya nila akong binati at nagpasalamat. Lalong-lalo na sila Aling Lita at ganun din sina Diego na dating ayaw sa akin. Bilang kababaryo mo, Ben, pinagmamalaki ka namin. Ang galing mo! Niligtas mo kaming lahat sa kamay ng aswang. Salamat po. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Ben. Binuwis mo ang buhay mo para sa amin. Kaya maraming salamat, Ben. Ako rin, Ben. Niligtas mo kami. Tol. Salamat ha. Matapos ng pagpapasalamat nila, binuhat nila ako at itinaas at isinisigaw ang pangalan ko. At sa hindi kalayuan, nakita ko si Apollo sa anyong bata nito. Kumakaway ito at pumasok na sa kakahuyan. Mabilis naman ako nagpababa at hinabol ko siya at nang nasa kakahuyan na kami, bigla itong nagmukhang binata. Apollo, sandali! Saan ka pupunta? Aalis na ako, Ben. Nagawa ko na ang tungkulin ko dito. Kaya, kailangan ko nang bumalik sa tahanan ko. Ha? Aalis ka? Iiwan mo na ako? Di ba magkaibigan tayo? Baka pwede naman na huwag ka na lang umalis. Kasi kung aalis ka, paano na ako? Hindi mo na kailangang isipin ang sarili mo ngayon, Ben. Dahil marami na ang nagmamahal sa'yo. Nakita mo kung gaano kanila ipagmalaki, di ba? Pero Apollo, ikaw lang ang kaibigan ko eh. Pero tapos na ang tungkulin ko rito, Ben. Siya nga pala, hindi ko nababawiin ang binigay ko sa'yo, ha? Alagaan mo yan. Gusto kong isipin mo na kasama mo pa rin ako. Gamit lamang ang maliit na buntot na yan. Patawarin mo ako, Ben. Pero hindi na dapat ako magtagal pa sa mundo nyo. Hindi tayo magkapareho ng mundong ginagalawan. Kaya patawad, kaibigan. Grabe ka naman. Napakadaya mo. Matapos mong iparamdam sa akin na hindi ako mag-isa, iiwan mo din pala ako. Wala ka rin palang pinagkain pa sa tatay ko. Ben, tulad ng sinabi ko sa'yo nun, walang permanente sa mundo. Yan ang lagi mong itanim sa isipan mo. Mawawala man ako pisikal, pero mananatili ako nasa loob ng puso mo at kaibigan mo. Mag-iingat ka palagi, Ben, at piliin mong maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Masaya kung naging parte ako ng buhay mo. Kung ako lang sana ang masusunod, Ben, mas gugustuhin kong manatili dito. Pero yun na, hindi tayo magkapareho. Hindi na ako nakapagsalita pa ng mga oras na yon. Naiyak na lang ako dahil umalis na
ang nag-iisa kong kaibigan. Lumipas naman ng ilang araw at si Mang Bernie na mismo ang humanap sa akin. Siya na rin ang nag-alok na ampunin ako at pag-aralin. Tumulong din ang mga kababaryo namin dahil doon nakatapos ako at sa kasalukuyan may sarili na po akong shelter para sa mga hayop na nakikita ko po sa kalsada at nagbibigay tulong rin po ako sa mga batang kalye. Habang ang ibinigay naman ng kaibigan ko na natili pa ring kwintas ko, pagpapaalala kung gaano siya kabuti at kauna-unahang kaibigan ko na tinanggap ako. Kahit na wala pa akong napapatunayan, siya ang kaibigan na hindi ko pinagsisisiyang nakilala ko. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng bagong buhay. At dahil sa pagpili niya sa akin, maraming tao ang nagmahal sa akin. Dahil doon, lubos akong nagpapasalamat sa kanya. At ang natutunan ko naman sa karanasan ko na yon, masayang kumilala ng bago. Pero ang pinakamahirap pala doon ay ang magpaalam. Lalo na kung napamahal ka na. Maliban doon, mas piliing maging mabuti kahit walang kapalit. Dahil walang bayad ang pagiging mabuti. At sa huli, ang pagpapala ng Diyos ang ating makakamtan. Sana ay may natutunan po kayo sa aking kwento. Maging patas po sana tayo sa lahat, mayaman man o mahirap. At sana, wag po tayong manakit ng hayop dahil hindi natin alam, sila pala ang nagbibigay swerte sa buhay natin. Yun lamang po, Sir Blair. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagtangkilik, pagsubaybay at pakikinig sa aking mga kwento. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo at i-hit niyo po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At mag-iwan na rin po kayo ng comment kung inyong nagustuhan o hindi ang aking kwento. Muli, maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli, mga idol.